Ito na muli, si Jepak para sa panibagong kwento mula sa aking paglalakbay sa bawat sulok ng Pilipinas. Ang aking kwento, mayroong pari na napadpad sa isang liblib na baryo at doon mag-uumpisa ang kanyang karanasan sa kapilya. Sa isang liblib na baryo ng Cotabato na kung tawagin ay Tulunan, may isang munting kapilya na matagal ng bakante. Isang umaga ay may paring nagpunta doon. Nagulat ang mga residente dahil sa loob ng 5 taon ay ngayon na lang ulit nagkaroon ng pari sa kanilang lugar. Siya ay si Father Rene. Si Father Rene mainit at tinanggap ng mga residente dahil sa sobrang tuwa, dahil na din ay magkakaroon na ng alagad ng simbahan na mumumuno sa pananampalataya nila. Nagtulong-tulong ang mga residente sa paglinis at pag-ayos ng maliit na kapilya. May nagwawalis, nagpapako, naglalagari, nagpupunas at may nagluluto ng kanilang merienda. 2 araw bago natapos ang pag-aayos ng kapilya. Maganda na ulit ito at buhay na ang kulay. Madaling araw pa lang ng linggo ay binuksan na ang kapilya. Nag-aabang na ang taga-baryo para magsimba. Sa muling pagbubukas ng kapilya ay dinagsana ito dahil sa pananabik na muling makarinig ng salita ng Diyos. Kinagabihan, habang nagsasara ng kapilya si Father Rene, ay may narinig itong ingay na kumakaluskos sa harapang altar ng kapilya. Sinilip ng pari ang lugar. Inikot buong altar. Nang napansin siyang isang awang na parang pinto sa sahig. Pilit inangat ng pari ang pinto, subalit matigas iyon. Marahil siguro sa kalumaan, ika niya. Tungo na ang pari sa kanyang silid at sa di niya malamang dahilan, hindi siya makaidlip. Iniisip ang pinto sa sahig at ang kumakaluskos sa kanyang narinig. Kinabukasan, naglakad-lakad ang pari. Naipagkwentuhan at bigla niyang isinigit ang tanong na, bakit 5 taon nang bakante ang kapilya? Ang mga kausap niya ay tatahimik, nakatitig lamang sa kanya. May isang sumira sa katahimikan. Ayon sa taga-baryo, kaya na bakante ng 5 taon ang kapilya dahil walang pari nagtagal. Lahat ng pari na nadestino ay umalis at di na nagbalik. Nagtaka ang pari kung bakit. Kinabukasan, sumadya siya sa simbahan ng lungsod. Nagsaliksik at nagtanong. Ayon sa obispo, ang pari na destino doon ay umaalis at di na nagpapakitang muli dahil daw sa mga problema na di natugunan ng simbahan para sa kapilya. Napaisip ang pari. Hindi siya kontento sa kanyang nalaman at nagsaliksik siyang uli. Hanggang sa may nakasalubong siyang kolektor ng alay sa simbahan ng mismong bayan ng Cotabato. Tinanong siya
na kung saan siya na destino. At tumugon naman ang pari na dinala siya ng kanyang kapalaran sa baryo Tulunan. Nagulat ang kolektor at sinabing taga roon sila noon. At natuwa ang pari dahil may makakausap na siyang tao. Malamang alam ang kwento ng kapilya. Ayon sa kolektor, napakarami ng pari ang tinalaga doon at lahat ay di na nakita pang muli. Nagulat ang pari at sinabi kung bakit hindi na nakitang muli at kung ano ang ibig sabihin. Sumagot ang kolektor at sinabi sa pari na wala ka bang alam, Father, sa nangyari? Nagtataka ang pari sa sinabi at nakiusap itong ikwento ang nalalaman. Ayon sa kolektor, 5 taon na ang lumipas mula nang mahinto ang pagdadala ng pari doon. Halos lahat ng datihang pari ay ayaw nang magpadestino doon at tanging mga baguhang pari lamang ang pinadadala. Marahil wala kasi silang alam sa mga kwento. Nawawala ang pari sa baryo na yun at di na natatagpuan hanggang ngayon. Inimbestigahan na noon, subalit ang mga sinasabi lang ng mga taga-baryo ay bigla na lang umalis ang mga pari doon. Pero ang totoo, nawawala sila. Tumugon ng pari kung wala ba siyang ideya kung bakit. Sumagot ang kolektor ay wala. Tinanong ng pari kung bakit sila umalis sa baryo at sagot ng kolektor dahil sa mga di nila maipaliwanag na pangyayari. Ingay at kilos ng mga bagong salta noon, kaya napilitan silang umalis at bumaba ng nayon. Doon na natapos ang usapan nila dahil magkatakip silim na at nagpaalam na silang dalawa. Nang makabalik ang pari sa kanyang kapilya, tiyak magpapahinga na. At nakarinig muli ito ng kaluskos at agad niyang pinuntahan. At doon pa rin nanggagaling ang ingay sa pinto sa sahig sa likod ng altar. Hindi na nag-atubili ang pari na sirain ang pinto para mabuksan. May nakita siyang hagdan pababa. Kahit may kaba, ay binaba niya pa rin yun. Madilim at hinanap niya ang ilaw. Nang mabuksan ang ilaw, ay bumungot sa kanya ang mga kagamitang pangkatay. Tak, taga, malaking kutsilyo, at kung ano-ano pang klaseng patalim sa pangkatay. Nawala ang kanyang kaba at paglingon niya para bumalik ay may humampas sa kanyang ulo na naging sanhi para mawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang oras na pagkawala ng kanyang malay ay unti-unti siya nagising at medyo gulat siya dahil siya ay nakatali at pinalilibutan ng mga taga-baryo. Naguguluhan ng isip kung ano ang nangyari. Lumapit ang isa sa kanila sa kanya at nagsabi na hindi pa sana dapat ngayon ang araw, kaso na-discover mo na. Napatanong ang pari kung anong ibig sabihin ng sinabi sa kanya. Umalis na ang lalaki at nakihalubila ulit
sa taga-baryo. Kinabukasan, habang si Father Rene ay nakatali, ay narinig niya isa sa taga-baryo ay may kausap na palagay niya ito ang kanilang pinuno. At sinabing ihanda na ang kanilang pag-aalay para mamayang gabi. Hindi na naimik ang pari at tahimik na lang habang naghihintay sa kung anuman ang mangyayari sa kanya. Kinagabihan, habang siya ay tulog at habang siya ay nakatali, binuwat siya at siya ay nabigla at sa kabadong boses ay sinabi niya kung saan siya dadalhin ng mga ito. Inilapag siya sa gitna ng malapad na mesang bato na may altar ng pabaliktad na krus at mga bungong may sungay. Lumapit sa harap ang lalaking nakasaklob. Yumuko sa tenga niya at bumulong. Ngayon, alam mo na bakit nawawala ang mga pari dito. Nanlaki ang mata ng pari at pilit sumigaw. Subalit ang kanyang bibig ay nakabusal ng tali. Tumatagak ang kanyang pawis. Sa sobrang kaba at takot, dahil sa kanyang harapan ay may nakaumang ng patalim. Habang umuusad ang latin ng kanyang nasa harap na lalaking nakasaklob. Ilang minuto pa, nagtitipila na siya ng buhay at inalay na sa demonyo ng buong taga-baryo sa kadahilanang para iligtas sila sa kamatayan. Marahil ay nagtataka kayo kung paano na ikwento sa akin ito. Ang nagkwento niyan ay ang alalay ng pari na taga-baryo. Nangyari ito noong 1925 at nakwento sa akin ito noong 2010 nung panahon na sa Cotabato ako para magsaliksik. Ang buhay ng tao ay madaling kunin ng kahit na sino. Pero ang tanong, kapag ba inialay ang buhay ng tao, saan mapupunta ang kaluluwa nito? Sa langit ba o sa impyerno?